Martial Peak, Kabanata 3969. Young Master High, kayo lang ang marunong magpasaya ng tao. Ang Lady Boss ay tumawa at tumalikod upang maglakad patungo sa panloob na patio. Hanggang sa mawala ang kanyang figure ay muling naging maingay ang tahimik na lobby. Ano ang nangyayari? Tinitigan niyang kay ang accountant, ngunit nalilito ang accountant. Di ba sabi nila, matagal na depressed ang Lady Boss sa tuwing kakain ng Snowy Sky Fronts? Bakit iba na siya sa pagkakataong ito? Nakita mo ba yon? Nakita mo yon? Nilagay ng Lady Boss yung hairpin na yon. Wala nang pakialam si Laobay sa pagpunas ng sahig. Tumagilid siya at mamulong. Puno ng takot ang mukha niya, at walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Paanong hindi niya makita na sinadyang hawakan ng Lady Boss ang Silver Gilded Phoenix hairpin at hiningi si Yang Kai at ang opinyon ng accountant? Anong problema sa hairpin? Kakapasok lang ni Yang Kai sa first in hindi pa lang, kaya natarante siya. Yung hairpin na iyon. Kumunat ang noo ng accountant at sinabing, ito ay ibinigay sa Lady Boss ng isang napakahalagang tao. Matagal nang hindi ito isinusuot ng Lady Boss. At hindi tama ang ugali ng Lady Boss ngayon. Tumitig si Laobay sa direksyon ng likod bahay. Dapat may dahilan ang abnormal na ito. Ang accountant ay nag-click sa kanyang dila. Kaya dapat ba akong pumunta o hindi? Tanong ni Yang Kai. Kanina lang, tinawag siya ng Lady Boss at sinabing may sasabihin siya sa kanya. Napagpasyahan niyang hindi pumunta sa Lady Boss sa susunod na 3 araw, ngunit ngayon ay nasa dilema siya. Sige na, pumunta ka. Hinawakan ni Laobay ang kanyang braso at itinulak siya patungo sa panloob na patio. Pinatawag ka ng Lady Boss. Paanong hindi ka pupunta? Wala namang mangyayari diba? Nag-aalala si Yang Kai. Ayaw niyang malasing muli ng Lady Boss. Ayaw na niyang maulit ang parehong bagay. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Pumunta ka. Naiinip na sabi ni Laobay. Walang pagpipilian si Yang Kai kundi kumagat ng bala at pumunta sa panloob na patio. Pagkaalis niya, bumalik si Laobay sa counter at tiningnan ang figure ni Yang Kai. Bumantong hininga siya at sinabing, napakaraming taon na ang nakalipas. Oras na para lumabas. Ibinaba ng accountant ang kanyang mga mata at sinabing, hindi madaling lumabas sa awayan ng dugo, ngunit hindi masamang magkaroon ng maaasahan. Siya nga pala, naimbestigahan mo na ba ang background ni Yang Kai? Huwag hayaang may mangyari sa huli. Sabi ni Laobay, paano ko hindi malalaman kung personal akong kasangkot? Saglit lang siya sa Trichiliacosm, kaya hindi na niya kailangang mag-imbestiga. Bukod dito, ang personalidad ng taong ito ay lubos na nagustuhan ko. Parang hindi naman siya galing sa side na yon. Mabuti yan. Nakahinga ng maluwag ang accountant. Kung 2 beses siyang mahulog sa parehong lugar, hindi na makakabangon muli si Lady Boss. Nagkatinginan ng dalawa at napabuntong hininga. Sa boudoir, nakaupo ng tuwid ang preparatress. Pagkatapos pumasok ni Yang Kai, medyo nag-alala siya. Buti na lang at walang amoy ng alak sa kwarto, at walang magulong prutas. Mukhang hindi uminom ang preparatress kagabi. Ito ay para sa iyo. Bumalik ka at pinuhin mo. Walang ibang sinabi ang Lady Boss. Direkta niyang inabot kay Yang Kai ang isang hugis spindle na bagay. Kinuha ito ni Yang Kai at itinaas ang kanyang kilay. Territory Shuttle. Nakita na niya ang bagay na ito noon pa. Dati, kapag nasa Star Market siya, marami na siyang napuntahang tindahan at marami siyang nakitang mabibili at mabente sa Star Market. Isa sa kanila ang Territory Shuttle na ito. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang bagay na ito ay isang lihim na kayamanan na espesyal na ginagamit sa paglalakbay sa Territory Gate. Ibinenta ito ng 100 Refinements Hall, at tila ayon sa kalidad, nahahati ito sa ilang grado. Ang pinakamababang grado ay nagsimula sa 100,000, at pagkatapos ay mayroong 100,000, milyon, at kahit milyon-milyon. Kung mas mahusay ang kalidad, mas mahal ito. Siyempre, maaari itong magamit ng mas matagal. Ang pinakamababang baitang Territory Shuttle ay makatiis lamang ng 3 hanggang 5 shuttle. Higit pa at hindi nito kakayanin ang presyon ng pag-shuttlean sa Territory Gate. Kung ito ay puwersahang ginamit, ito ay makakabasag lamang. Ang pinakamataas na baitang Territory Gate ay maaaring gamitin ng walang katapusan, at walang panganib na ito ay masira. Siyempre, mataas din ang presyo. Hindi alam ni Yang Kai kung anong grade ang item na ibinigay sa kanya ng preparatress, ngunit tiyak na hindi magiging masama ang preparatress. Buti naman nakilala mo, napangiti ang preparatress. Sa totoo lang, huling beses. Kalimutan mo na, huwag basta-basta maglakbay sa Territory Gate sa hinaharap. Hindi ka pa Heaven Opening Realm, kaya napakadelikado. Pinuhin mo ito, at kung gusto mong dumaan ang Territory Gate sa hinaharap, magagamit mo ito. Ito ay talagang isang bagay na kailangan niya, kaya hindi nag-abala si Yang Kai sa mga kasiyahan at tumango. Salamat, Lady Boss. Ngumisi ang Lady Boss.
Ano ang pagpapasalamat mo sa akin? Ikaw ay empleyado ng aking tindahan, kaya natural na kailangan kong isaalang-alang ang iyong kaligtasan. Sige, kung wala ng iba, maaari kang bumalik sa trabaho. Pagkasabi niya nun, winigiwi niya ang kamay niya. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at umalis, ngunit pagkaraan ng ilang hakbang, bigla siyang may naalala at tumalikod. Lady Boss, kulang pa ba ang mga tao sa aming tindahan? Tumangala sa kanya ang Lady Boss. Anong mali? Ganito, kung kulang pa ang tao sa shop, gusto kong magrekomenda ng isang tao na pumunta. Malaki ang naitulong sa akin ng taong iyon, pero dahil hindi mataas ang kanyang lakas, napakahirap para sa kanya ang buhay sa Star Market. Nag-isip sandali ang Lady Boss bago nagtanong. Yung babaeng tinawagan mo noong nakaraan. Oo, siya iyon. Tumango si Yang Kai. Ang kanyang pangalan ay Luo Hai, at siya ay isinilang sa Star Market. Siya ay hindi kailanman nakipagsanib puwersa, kaya kung ang Lady Boss ay nag-aalala pa rin, maaari kang pumunta at magtanong tungkol sa kanyang background. Hindi na kailangan, maaari kang pumunta at kausapin siya. Kung payag siya, hayaan mo siyang lumapit. Isang tao pa lang. Sumang-ayon kaagad ang proprietress kaya lampas ito sa inaasahan ni Yang Kai, kaya agad siyang nagpasalamat. Pagbalik sa lobby, agad siyang binati ni Lao Bai at nag-aalalang tumingin sa kanya. Ayos lang ba ang lahat? Ayos lang ako, lalabas na ako. Inilagay ni Yang Kai ang puting tuwalya sa kanyang balikat sa kamay ni Lao Bai at humakbang palabas. Noong huling pagkakataon, nanatili siya sa bahay ni Luo Hai, kaya malabo na naalala ni Yang Kai ang lokasyon. Nagpunta siya hanggang sa pinakalabas na bahagi ng Star Market, at sa wakas ay natagpuan niya ang bahay ni Luo Hai sa gitna ng mga magulong gusali, ngunit nalaman niyang walang tao sa bahay. Sa kabutihang palad, mayroon pa siyang paraan para makontak si Luo Hai, kaya agad niyang kinuha ang kanyang communication bead at nagpadala ng mensahe sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Luo Hai, hinihiling sa kanya na maghintay sandali, at babalik siya kaagad. Matapos maghintay ng wala pang kalahating oras, nagmamadaling lumitaw si Luo Hai, at pagkatapos makita si Yang Kai, nagtatakang nagtanong siya. Master Yang, bakit ka nandito? Pagkatapos ng insidente sa Fendian Auction House, hindi na niya nakitang muli si Yang Kai, at hindi na rin siya nakontak ni Yang Kai. Noong una, akala niya ay nakalimutan na siya ni Yang Kai, ngunit sino ang nakakaalam na pagkatapos ng mahigit isang buwan, hinanap siya ni Yang Kai. Bahagyang ngumiti si Yang Kai at sinabing, ano ang mali? Hindi ba ako makakapunta? Nagmamadaling iwinagayway ni Luo Hai ang kanyang kamay at sinabing, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ilang araw lang ang nakalipas, pumunta ako sa First Inn para hanapin ka, pero sabi nila nawawala ka. Tumawa si Yang Kai at sinabing, hindi pagkakaunawaan lang. Biglang nanlamig ang mukha niya, at sinabi niya sa gulat, na-condensed mo na ba ang dawsil mo? Kung ikukumpara sa huling pagkikita nila, bagamat si Luo Hai ay nasa Emperor Realm pa rin, malinaw na may aura ng Dao na umiikot sa kanyang katawan, na nangangahulugan na matagumpay niyang na-condensed, ang kanyang dawsil at maaaring umasa na makarating sa Heaven Opening Realm. Sinabi ni Luo Hai, kailangan kong pasalamatan si Master Yang para sa Great Dao Pill, kung hindi, hindi ko alam kung kailan ko nagawang i-condense ang aking dawsil. Ilang araw ang nakalipas, pumunta siya sa First Inn para hanapin si Yang Kai para pasalamatan siya, ngunit sino ang nakakaalam na pagdating niya, narinig niya na hindi maipaliwanag na nawala si Yang Kai. Galit na galit ang Lady Boss ng First Inn dahil dito, at sa sobrang takot niya ay nagmamadali siyang umalis. Bagamat mas binibigyang pansin niya si Yang Kai kamakailan, wala siyang nahanap. Wala yon. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ang Great Dao Pill ay isang bagay na casual niyang dinala pabalik mula sa auction house, at wala siyang gamit para dito. Sinadya niyang ibigay ito kay Luo Hai. Hindi mo na ako kailangang tawaging master, tawagin mo lang akong brother Yang. Sa pag-aakalang magkakatrabaho sila sa First Inn sa hinaharap, kailangan niyang palitan ang address na ito, kung hindi ay magiging awkward. Paano ko? Paulit-ulit na iwinagayway ni Luo Hai ang kanyang kamay. Nang may sasabihin pa sana si Yang, narinig niya ang isang sarkastikong boses mula sa hindi kalayuan. Nagtataka ako kung bakit biglang iiwan ng murang babae ang iyong master na ito. Kaya pala tumakbo ka para makipagkita sa iyong kasintahan. Hindi mo inilalagay ang iyong master na ito sa iyong mga mata. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, nagbago ang mukha ni Luo Hai. Hindi rin napigilan ni Yang Kai na sumimangot. Pagtingin niya sa direksyon ng boses, nakita niya sa hindi kalayuan, isang grupo ng 3 tao ang naglalakad. Ang pinuno ay isang binata na may kaaya-ayang kutis. Nakasuot siya ng marangyang damit at may kakaibang tindig. Sa isang sulyap, masasabi na siya ay nagmula sa isang mayamang background.
Sa likod niya ay isang medyo may edad na lalaki at isang matandang lalaki, na tila mga bantay niya. Napansin ni Yang Kai ang tatlong taong ito nang dumating sila, ngunit hindi niya inaasahan na hinahanap nila si Luo Hai. Sa pagtingin sa tatlong tao, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang binata na nangunguna ay isa lamang daw Source Realm Cultivator na hindi man lang Emperor Realm Master. Hindi alam ni Yang Kai kung gaano kahirap ang kanyang kakayahan, ngunit nakakagulat na mayroon lamang siyang mahinang paglilinang sa labas ng universo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang matandang nasa likod niya ay may malalim na aura, na nagpapahiwatig na sila ay dalawang Heaven Opening Realm Cultivator. Sa masasabi ni Yang Kai, ang aura ng dalawang ito ay hindi mas mahina kaysa kay Wei Kei ng Great Moon Province. Sa madaling salita, sila ay dalawang third-grade Heaven Opening Realm Cultivator. Ano ang background ng lalaking ito? Isa lang siyang daw Source Realm Cultivator, ngunit nagdala siya ng dalawang third-grade Heaven Opening Realm Guard kasama niya. Bukod dito, kilala pa niya si Luo Hai. Medyo nalito si Yang Kai. Murang alipin. Binayaran ka ng Young Master na ito para mapagsilbihan mo itong Young Master, hindi pumunta dito para manligaw sa kataypan mo. Sabihin mo sa akin, paano natin dapat ayusin ang account na ito? Pambihira at marangal ang hitsura ng binata, ngunit nang ibukan niya ang kanyang bibig ay puno ng lason. Ni hindi niya nilinggan si Yang Kai, nakatitig lamang kay Luo Hai habang siya ay sumisigaw. Nang inig si Luo Hai at nagmamadaling nagpaliwanag, Young Master Hai, mali ang pagkakaintindi mo. Ako ay isang matandang kakilala nitong Master Yang. Hinanap niya ako sa ilang kadahilanan. Hindi sinasadya ng ginang na ito na iwanan si Young Master. Ang ginang na ito ay humihingi ng paumanhin kay Young Master dito, mangyaring patawarin siya. Si Young Master Hai ay tumingin sa gilid ni Yang Kai at malamig na ngumuso. Anong kalokohan Master Yang, Pig Master? Isang maliit na piraso ng basura ang nangangahas na tawagin ang kanyang sarili na Master sa harap ng Young Master na ito. Hindi mo talaga alam kung ano ang sinasabi mo. Agad na nalungkot si Yang Kai. Hindi siya nagalit sa sinuman, at ito ang unang pagkakataon na nakilala niya itong Young Master Hai, ngunit siya ay tinatawag na basura. Ang kanyang mukha, agad na lumubog habang sinabi niya, "Kaibigan, maaari ba nating pag-usapan ang mga bagay-bagay? Kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, maaari kitang turuan sa ngalan ng iyong master." Ngumisi si Young Master Hai. "Kaibigan, sinong kaibigan mo? Ang isang basurang tulad mo ay naglakas loob na magsalita ng walang kaparirikan sa harap ng Young Master na ito." Ang dalawang third-grade Heaven Opening Realm Cultivator na nasa likod niya ay malamig ding tumitig kay Yang Kai, ang pressure ng kanilang Heaven Opening Realm ay unti-unting kumakalat mula sa kanilang mga katawan. Martial Peak, Kabanata 3970. Salungatan. Saan nanggaling ang baliw na asong ito? Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan si Luo Hai. Sumagot si Luo Hai, "Hindi ko alam kung saan nanggaling itong Young Master Hai, pero parang hindi maliit ang background niya. Ito ang unang beses na pumunta siya sa Star City, kaya hiniling niya sa akin na maging gabay niya." Tumanggo si Yang Kai, sa pag-aakalang pamilyar ang Young Master Hai na ito kay Luo Hai, ngunit naging customer lang pala siya. Katulad noong nakaraan, wala siyang masyadong alam tungkol sa Star City, kaya nakahanap siya ng pamilyar na gagabay sa kanya. Hindi nakakagulat na ang taong ito ay may sinabi tungkol sa pag-abandona sa kanya sa sandaling siya ay lumitaw. Tila nadamay niya si Luo Hai. Nagpadala siya ng mensahe sa kanya, at dapat ay nagmamadaling bumalik si Luo Hai, dahilan para makaramdam ng galit ang Young Master Hai na ito at hinabol siya upang makita kung ano ang nangyayari. Tungkol sa background ng kabilang partido, nakikita ni Yang Kai na ang background ni Young Master Hai ay hindi maliit, kung hindi, paano siya magkakaroon ng dalawang third-grade Heaven Opening Realm na nagbabantay sa kanya? Wala sa mood makipagtalo sa kanya, sinabi lang ni Yang Kai. "Young Master Hai, di ba? May iba pang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin si Miss Luo, kaya hindi maginhawa para sa kanya na maging gabay mo. Dapat humanap ka ng iba." Ngumisi si Young Master Hai. "Sa tingin mo ba hindi ito maginhawa? Hiningi mo ba ang opinyon ng Young Master na ito?" Bahagyang ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. "Kung gayon, ano ang opinyon mo?" Ngumisi si Young Master Hai. "Kinuha mo ang pera ng Young Master na ito, ngunit gusto mong lumayo ng hindi naglilingkod ng maayos sa Young Master na ito. Paano naging napakasimple? Magkano ang ibinayad niya sa iyo?" Lumingon si Yang Kai kay Luo Hai at nagtanong. Ibinaba ni Luo Hai ang kanyang ulo at sinabing, 3 spirit pills." Tumanggo si Yang Kai at itinaas ang kanyang kamay, naghagis ng 3. Natapos na ang Heaven Opening pills. "Young Master Hai, ito ang 3 Heaven Opening pills. Ngayong binayaran na kita, wala na tayong utang sa isa't isa."
Maging si Young Master Hai o ang dalawang third grade Heaven Opening Realm, wala ni isa sa kanila ang umiinom ng Heaven Opening Pills, hindi man lang sila tinitigan, hinahayaan silang bumagsak sa lupa. Tumawa si Young Master Hai. Heaven Opening Pills. Ang Young Master na ito ay maaaring magkaroon ng marami hanggat gusto niya. Maging ang Young Master na ito ay kadalasang nagpapakain sa kanyang aso ng higit sa 3 tableta sa isang araw. Sa tingin mo ba ay may pakialam ang Young Master na ito? Sumimangot si Yang Kai at sinabing, maraming gabay sa Star City na ito, mahahanap sila ni Young Master Hai kahit saan, kaya bakit maging agresibo? Paano kung gusto kong maging agresibo? Maangas na tiningnan ni Hai Gangzi si Yang Kai. Mawala ka kung ayaw mong mamatay. Ito ay wala sa iyong negosyo. Kung gusto mong mamatay, hindi ako magdadalawang isip na ipadala ka sa iyong pupuntahan. Kung ganoon, ano ang kailangan para sumuko ka? Naiinis si Yang Kai. Bagamat kinasusuklaman niya ang dominante at mapagmataas na personalidad ni Young Master Hai, may kasama siyang dalawang third grade Heaven Opening Realm, kaya talagang may puhunan siyang maging mayabang. Samahan mo akong masunurin sa isang araw at isang gabi, at ang Young Master na ito ay magpapanggap na hindi ito nangyari. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Itinuro ni Young Master Hai si Luo Hai. Sa sandaling sinabi niya iyon, nang inig ang katawan ni Luo Hai. Paanong hindi niya malalaman ang intensyon ni Mr. Hai? Namutla agad ang mukha niya. Ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling bumalik pagkatapos matanggap ang mensahe ni Yang Kai ay dahil noong siya ay gumaganap bilang gabay ni Young Master Hai, ang taong ito ay may masamang intensyon sa kanya, na naging dahilan upang makaramdam ng sobrang insecure si Luo Hai. Dahil dito, pagkatapos matanggap ang mensahe ni Yang Kai, agad siyang humingi ng tawad at ibinalik ang 3 Heaven Opening Pills bilang reward bago bumalik. Hindi niya inaasahan na hahabulin siya ng lalaking ito hanggang dito at hindi siya bibitawan ng ganoon kadali. Nanlamig din ang mukha ni Yang Kai. Sa pagmamasid sa sitwasyon, hindi napigilan ni Young Master Hai na maging mahiyain. 2 hamak na piraso ng basurang nangangahas na sumalungat sa Young Master na ito, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang kahihinatnan nito. Malinaw na si Luo Hai ay isang taong nakatira sa pinakamababang antas ng lipunan. Wala siyang sandalan o lakas, kaya kahit napatayin ang gayong tao, walang tatayo para sa kanya. Mukhang wala rin namang background ang binata sa tabi niya. Nakadamit siya na parang lingkod lalaki, at imposibleng sabihin kung saan siya nanggaling. Bagamat medyo interesado si Young Master Hai kay Luo Hai, hindi niya kailangang hawakan ito. Siya ay nagkaroon ng isang pambihirang background. Hindi pa banggitin si Luo Hai, na nag-condensed lang ng Dao-Sil mula sa Emperor Realm, kahit ilang low-grade Heaven Opening Realm ay kusang loob na gumagapang sa kanyang kama, maghuhubad, at hayaan siyang matikman ang mga ito. Kaya, bagamat isa lamang siyang Dao Source Realm Cultivator, nakipaglaro siya sa hindi bababa sa 1 dosenang babae ng Heaven Opening Realm. Nakasanayan na lang niyang sinusunod ng iba ang bawat utos niya, kaya bigla na lang isang araw, natural na galit ang isang taong sumusuway sa kanyang kagustuhan. Ang mga mata ni Yang Kai ay nalulumbay, at ang kanyang mukha ay madilim, na naging sanhi ng maling akala ni Young Master Hai na si Yang Kai ay natatakot. Agad siyang sumagot ng malamig. Bata, kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, scram. Hindi mapakali ang Young Master na ito sa mga basurang tulad mo. Pagkasabi nito, itinuro niya si Luo Hai at sinabing, ibaba mo ang murang babaeng ito. Nang matapos siyang magsalita ay humakbang ang nasa kaliwa niyang nasa katanghaliang gulang. Takot na takot si Luo Hai kaya nanginginig ang buong katawan niya, naubusan ng dugo ang mukha niya. Habang pinag-iisipan niya kung tatakbo o humingi ng awa, isang figure ang sumilay sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang dinadaanan. Tumangala si Yang Kai at malamig na sumigaw. Sino ang nang-ahas na kumilos? Ibaba mo siya. Galit na sigaw ni Young Master Hai. Hindi man lang pinansin ng nasa katanghaliang gulang si Yang Kai at iniunat ang kanyang kamay para hawakan si Luo Hai. Bagamat nasa harap niya si Yang Kai, naramdaman pa rin ni Luo Hai na nagdilim ang kanyang paningin sa mga sandaling ito, na parang lahat ng liwanag ay nablok. Mga tao kami ni Madam Lan sa First Inn. Subukan mo, sigaw ni Yang Kai. Huminto ang kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at sa wakas ay nagbago ang kanyang kalmadong ekspresyon habang nagtatakang nagtanong. Ang First Inn, Madam Lan. Bago pa siya matapos magsalita, biglang tumalikod si Yang Kai at hinawakan ang pulso ni Luo Hai, at sa isang iglap, nawala silang dalawa. Ang taksil na bata, galit na galit ang middle-aged na lalaki. Paanong hindi niya malalaman na niloko siya? Sinigaw lang ng batang ito ang mga salitang iyon para takutin siya para makatakas siya. Lumabas ka dito. Sa sandaling ito,
ang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ni Young Master Hai ay biglang sumuntok sa hangin, at isang mabangis na fist chi ang pumutok. Sa ere, dalawang figure ang biglang lumitaw. Sina Yang Kai at Luo Hai ang katatapos lang mawala. Palibhas ay tinamaan ng shockwave, sina Yang Kai at Luo Hai ay parehong dumuran ng isang subo ng dugo at sumuray-suray sa lupa. Ang mukha ni Yang Kai ay puno ng takot at kawalang paniwala. Ang mga lalaking ito ay talagang naglakasloob na lumaban sa Star City. Nasa ilalim ng jurisdiction ng Great War Heavens ang Star City, at mahigpit na ipinagbabawal dito ang pribadong pakikipaglaban. Sinabi ito ni Old White sa kanya bago siya dumating. Noong nakaraang pagkakataon, noong lumaban ang Lady Boss sa Fendian Auction House, ang mga tao ng Great War Heavens ay hindi na alarma dahil ang Fendian Auction House mismo ay nahiwalay sa labas ng mundo sa pamamagitan ng restriction, at ang laban ay maikli, kaya ang mga pagbabago ay hindi maghiwa-hiwalay. Ang Fendian Auction House ay nakaramdam ng kahihiyan at hindi ilantad ang bagay na ito. Walang mga paghihigpit dito. Kung ang mga tao ng Great War Heavens ay naaakit, walang sino man ang magkakaroon ng magandang wakas. Ngayon lang napagtanto ni Young Master Hai ang nangyayari. Tinapakan niya ang kanyang mga paa at sumigaw. Gusto mo pa bang tumakbo? Gusto mong tumakbo sa harap nitong Young Master? Baliin ang mga paa ng lalaking ito para sa akin. Malungkot ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Malamang dahil nalinlang siya ni Yang Kai kanina lang, agad siyang humakbang, itinaas ang paa, at tinapakan ang hita ni Yang Kai. Pagtingin sa poster nito, hindi siya nagpakita ng kahit kay-titing na awa. Kahit na si Yang Kai ay may Dragon Bloodline body, hindi niya kakayanin ang lakas ng pagtapak ng Third Grade Heaven Opening Realm. Pagdating ng panahon, tiyak na mauuwi siya sa mga belang buto at balig mga binti. Tulad ng pag-iisip niya kung upang gamitin ang huling Golden Annihilation Plume para ilaga ang mga taong ito sa isang kaldero, isang galit na sigaw ang biglang dumating mula sa malayo. Sino ang napakamapangahas? Nang makita ang mga taong ito, hindi napigilan ni Yang Kai na makahinga ng maluwag, lahat ay nakasuot ng battle armor at nakakagulat na mula sa Great War Heavens. Hindi na kailangang gumamit ng Golden Annihilation Plume. Ang bagay na ito ay isang trump card na maaaring itaboy ang Lady Boss, kaya sayang ang paggamit dito. Ang pinuno ay isang batang general na nakabaluti na pilak. Sa mga tuntunin ng aura, hindi naman siya mas malakas kaysa sa dalawang Third Grade Heaven Opening Realm sa panig ni Young Master Hai, ngunit ang kanyang momentum ay mas matindi. Bukod dito, may mahinang amoy ng dugo sa kanyang katawan. Malinaw na marami na siyang naranasan sa buhay at kamatayan. Tahimik na naalala ni Yang Kai na noong kara-rating lang niya sa Star City at dumaan sa Void Ferry, sinabi sa kanya ni Old White ang ilang bagay tungkol sa Great War Heavens. Ang Great War Heavens ay kumilos bilang isang unit ng militar at may napakahigpit na estilo. Sila ay tulad ng isang hukbo, at ang kanilang mga panloob na hanay ay lahat ay nahahati ayon sa mga tuntunin ng militar. Ang nagbabantay sa Void Ferry ay isang general. Ang tinaguriang general ay tinukoy sa Mid-Grade Heaven Opening Realm, 4th Grade Heaven Opening Realm ay mga general, 5th Grade Heaven Opening Realm ay mga general, at 6th Grade Heaven Opening Realm ay mga dakilang general. Sa itaas nila ay mga marshals, grand marshals, at sa ibaba nila ay itong Silver Armored Young General. Ang Silver Armored Young General na ito ay dapat ding magkaroon ng Third Grade Heaven Opening Realm Cultivation Base. Ang mga taong dinala niya ay pawang mga Heaven Opening Realm, ngunit ang kanilang cultivation base ay malinaw na mas mababa kaysa sa kanya. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang mga aura ng mga taong ito ay bahagyang konektado, na para bang maaari silang gumamit ng ilang uri ng joint attack technique. Sa ganoong kaliit na koponan, kahit na harapin nila ang 4th Grade Heaven Opening Realm, magkakaroon pa rin sila ng lakas upang lumaban. Habang nabigla sa loob ng pundasyon ng Great War Heavens, hinangaan din ni Yang Kai ang kanilang kakayahang kumilos. Kakasimula pa lamang nila sa pakikipaglaban dito, at ang batang general na ito na nakabaluti ng pilak ay agad na nagdala ng mga tao. Ang bilis talaga nila. Sa wakas ay lumuwag ang kanyang puso. Tiningnan ni Yang Kai si Young Master Hai at ang iba pa na may kasawian. Dahil ang mga tao ng Great War Heavens ay dumating, sila ay nasa masamang panahon. Ang Silver Armored Young General ay ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at inilibot ang kanyang mga mata sa lahat ng naruroon, sa wakas ay huminto kina Yang Kai at Luo Hai. Malamig siyang ngumuso at nagtanong, sino ang may gawa nito? Malinaw niyang tinatanong kung sino ang nakasugat kina Yang Kai at Luo Hai. Hindi nagsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang matandang lalaki sa tabi ni Young Master Hai. Sa oras na ito, natural na walang dahilan para aminin nila ito. Casual na sinabi ni Young Master Hai. Sinaktan nila ang kanilang mga sarili. Sinulyapan siya ng batang general na nakabaluti na pilak. Sinabi ni Young Master Hai.
Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin sila. Itinaas ng Silver Armored Young General ang kanyang kamay at naghagis ng isang sampal. Sa isang putok, pinalipad si Young Master Hai, umiikot ng ilang beses sa hangin bago bumagsak sa lupa. Young Master. Nagulat ang binata at ang matandang lalaki nang makita nila ito, ngunit nang malapit na nilang mahuli si Young Master Hai, bigla silang nakaramdam ng matalim na aura sa kanila. Natatakot sila na ang kaunting paggalaw ay makaakit kaagad ng isang bagyo ng pag-atake, na nagiging sanhi ng pangit ng kanilang mga mukha habang sila ay nanlamig sa kanilang kinalalagyan. Martial Peak, Kabanata 3971. Hulihin silang lahat. Matapos ipadala si Young Master Hai na lumipad sa isang sampal, ang batang general na nakabaluti na pilak ay kumilos na parang walang nangyari at mahinang nagsabi. Mukha ba akong tanga? Ang kanyang sampal ay hindi mabigat, ngunit si Young Master Hai ay isa lamang daw Source Realm Cultivator, kaya paano niya ito makakayanan? Sa sampal na ito, nabali ang kalahati ng ngipin ni Young Master Hai at namamaga ang kanyang mukha. Pagkatapos magsuray-suray na tumayo, tinakpan ni Young Master Hai ang kanyang mukha at hindi makapaniwalang tinitigan ang nakabaluti na batang general, bumubulong. Ikaw. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Mula pa noong bata pa siya, pati na ang matamaan, wala man lang nasabi sa kanya ni kahit isang masasakit na salita, pero ngayon, sa lugar na ito, napakarami na talaga niyang ngipin ang natanggal, dahilan para nanginginig siya sa galit habang siya ay tinapakan ang kanyang mga paa at sumigaw. Anong ginagawa niyong dalawang tanga? Bakit hindi mo pa sila pinatay? Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang dalawang third grade Heaven Opening Realm Masters na dinala ni Young Master Hai ay namutla at mabilis na sumenya sa kanya na huminahon. Hindi pa banggitin na silang dalawa ay hindi naman kalaban ng mga taong ito, kahit na kaya nila, hindi sila maglalakas loob na gawin ito dito. Ito ang Star City sa ilalim ng jurisdiction ng Great War Heavens, at ang mga taong ito ay pawang mga disipulo ng Great War Heavens. Kung talagang pinatay nila ang isang tao dito, paano sila mabibitawan ng ganoon kadali? Kahit na mayroon silang makapangyarihang pinagmulan, hindi nila kakayanin ang mga kahihinatnan. Ang Young Master Hai, sa kabilang banda, ay nagbingi-bingihan at patuloy na sumisigaw. Malamig na tinitigan siya ng batang general na nakabaluti na pilak. Kung maglakas loob kang gumawa ng anumang ingay, hindi ito magiging kasing simple ng isang sampal. Isang mahinang pamatay na hangarin ang bumungad sa kanyang mga mata, halos nasa salat. Hindi napigilan ni Master Hai na kiligin, marahil ay napagtanto niya ang panganib na kinaroroonan niya, ngunit talagang hindi siya nang ahas na magsalita muli. Si Yang Kai ay tumingin sa gilid na may ngiti sa kanyang mukha, nagpupuri sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga tao mula sa Great War Heavens na isinasagawa ang kanilang mga opisyal na tungkulin, at tulad ng inaasahan sa militar, sila ay tunay na matatag at hindi sumusuko. Dahil alam niyang lumipas na ang kapahamakang ito, humakbang siya pasulong at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ginoo, maswerte at dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, natatakot ako na kami ng aking kasama ay magkaproblema. Ang mga taong ito ay kumuha ng isang nagustuhan ko ang kagandahan ng aking kasama at pilit siyang pinipilit sa sikat ng araw. Kung hindi siya sumunod ay mag-aaway sila. Sana maging patas ang Ginoo. Ang batang general na nakabaluti na pilak ay sumulyap sa kanya ng mahina at malamig na ngumuso, hindi nagsasalita pagkatapos marinig ito, kumakawi lang ng kanyang kamay at nagutos. Hulihin mo silang lahat, Master. Medyo nalitaw si Yang Kai. Anong klaseng sitwasyon ito? Ang paglayo kay Mr. Hai at sa dalawa pa ay naiintindihan, ngunit bakit gusto nilang ilayo din siya at si Luo Hai? Bago pa man sumagi sa kanilang isipan ang mga kaisipang ito, ang mga cultivator ng Great War Heaven sa paligid ay kumilos at nagtapon ng mga parang lubid na artifact sa lahat ng naruroon. Ang mga lubid na ito ay parang mga ahas, na nagbubuklod sa lahat sa isang iglap. Agad na natarante si Yang Kai at sumigaw. Master, kami ang mga biktima. Ako, si Dazon Tian, aalamin kung ako ang biktima o hindi. Wala kang dapat sabihin. Hindi man lang lumingon ang Silver Armored General. Master, kami ay mula sa First Inn. Nagmamadaling sabi ni Yang Kai, sinusubukang gamitin ang pangalan ng Lady Boss bilang isang hadlang. Ang batang sundalong nakabaluti na pilak na nangunguna sa daan ay biglang huminto at lumingon sa kanila. Galing ka sa First Inn. Nagmamadaling tumango si Yang Kai, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, ang batang sundalong nakabaluti na pilak ay sumugod at sinuntok si Yang Kai sa tiyan, na naging sanhi ng kanyang 5 viscerae at 6 na organo na marahas na kumulo. Ang sakit ay naging sanhi ng pagkulot ng buong katawan ni Yang Kai na parang hipon. Kung narito si Madam Lan, ang general na ito ay kailangang magbigay ng mukha sa kanya,
ngunit ang isang lingkod na tulad mo ay naglakas loob na magsalita ng mayabang. Ang malamig na boses ng batang sundalo na nakabaluti na pilak ay umalangaw sa kanyang mga tainga, na naging sanhi ng pagigting ni Yang Kai. Paanong hindi niya malalaman na sa pagkakataong ito, kahit ang paggamit ng pangalan ng First In ay hindi umubra. Ang mga tao ng Great War Heaven ay hindi kapanipaniwalang matigas ang ulo. Hulihin sila. Ang batang sundalong nakabaluti na pilak ay muling sumigaw at nanguna, ang iba ay hawak-hawak sina Yang Kai, Luo Hai, at Mr. Hai na malapit sa likuran. Brother Yang, kamusta? Luhaan si Luo Hai, puno ng paninisi sa sarili. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana dumanas si Yang Kai ng ganitong hindi nararapat na kalamidad. Hindi rin niya inaasahan na gagamitin ni Mr. Hai ang kanyang kapangyarihan para ay bully ang iba na tulad nito. Malinaw na naibalik niya ang gantimpala, ngunit hinabol pa rin siya nito hanggang dito. Sa huli, naakit niya ang mga tao ng Great War Heaven at nagdulot ng kaguluhan. Kung alam lang niya noon, hindi na sana siya babalik kahit anong mangyari. Gayunpaman, nang matanggap niya ang mensahe ni Yang Kai ngayon, naisip niya na si Yang Kai ay may kailangang asikasuhin. Bukod dito, medyo naiinis siya kay Mr. Hai, kaya natural na mabilis siyang umalis. Ayos lang ako. Umiling si Yang Kai. Hindi naman masyadong mabigat ang suntok na iyon kaya hindi siya nasugatan. Ito ay isang maikling sandali ng sakit. Kasalanan ko ang lahat. Medyo namumula ang mga mata ni Luo Hai. Sinabi ni Yang Kai, huwag mong sabihin iyan. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, masisisi mo lang ang ilang basura. Paglingon ni Yang Kai, nakita ni Yang Kai na si Mr. Hai at ang dalawa pa ay nakatitig din sa kanya, ang kanilang mga mata ay puno ng masamang hangarin. Lahat sila ay mga taong may mahusay na background, kaya kahit na sila ay nahuli ng mga taong nasa Great War Heaven, walang dapat ikatakot. Sa karamihan, sila ay ilalabas pagkatapos magbayad ng ilang kabayaran, ngunit ang 2 piraso ng basurang ito ay magkaiba. Paano magkakaroon ng anumang kabayaran ang naturang basura? Tiyak na maghihirap sila mamaya. Lihim na nagdamdam si Mr. Hai at nanumpa sa kanyang sarili na tuturuan niya si Yang Kai ng leksyon mamaya, na ipaalam sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya. Si Luo Hai ay orihinal na nakatira sa pinakalabas na lugar ng Star City. Mayroong maraming mga manloloko na nahalo sa mga tapat na tao, at ang mga gusali ay magulo. Sa pangkalahatan, dito nakatira ang pinakamababang antas ng Star City, kaya walang masyadong tao dito. Ngunit nang sila ay sumulong at nakarating sa mataong lugar ng Star City, hindi mabilang na mga tao ang huminto at tumingin sa ibabaw, na itinuro ang ilang mga tao na nakatali. Hindi nila alam kung anong krimen ang ginawa ng mga taong ito upang sila ay mahulog sa kamay ng mga tao ng Great War Heaven. Maraming tao ang hindi alam ang mga patakaran ng ibang star markets, ngunit sa Star City na ito, ang Great War Heaven ang namuno sa lahat. Ang mga nang-ahas na gumawa ng gulo dito, malaki man o maliit, ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Minsan ay mayroong 4th grade Heaven opening powerhouse na nakipag-away sa isang tao sa Star City, ngunit ang resulta ay hinarang siya ng mga tao ng Great War Heaven at napatay kaagad. At ang 4th grade Heaven opening powerhouse na iyon ay isang elder mula sa 2nd class force. Mula noon, walang nang-ahas na basta-basta manggulo sa Star City. Kung talagang may hindi malulutas na sama ng loob sa pagitan nila, maaari silang magtakda ng kontrata sa buhay o kamatayan at pumasok sa Azure Field upang matukoy ang tagumpay o pagkatalo. Sa anumang kaso, hindi sila maaaring magdulot ng gulo sa Star City. Si Mr. Hai at ang iba ay nahihiya at nagalit. Ang pakiramdam na ito na napapaligiran ng napakaraming tao ay lubhang hindi komportable, at nais nilang makahanap sila ng isang piraso ng tela upang matakpan ang kanilang mga mukha. Napahiya din sina Yang Kai at Luo Hai. Medyo magaling si Yang Kai, dahil hindi nila kasalanan ang bagay na ito. Si Mr. Hai ang naging sobrang dominante at mayabang, na nagdala ng kapahamakan sa kanyang sarili. Si Luo Hai ay isang babae, kung tutuusin. Palibhas ay napapaligiran at tinuturo ng napakaraming tao, naririnig niya ang patuloy na pagbubulungan ng paghamak na nagdulot sa kanya ng hiya at hindi maipakita ang kanyang mukha. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga tao mula sa Great War Heaven ay tila may intensyon na ipakita ang kanilang lakas. Kung saan man maraming tao, doon sila pupunta. Bukod dito, naglalakad sila sa isang mabagal na bilis, na sumasakop sa halos kalahati ng Star City. Nang makitang tinuruan ng Silver Armored General si Mr. Hai ng leksyon, si Yang Kai ay lihim na pinalakpakan siya, na naging sanhi ng kanyang impresyon sa Great War Heaven na tumaas sa isang bagong antas. Ngunit ngayon, wala na siyang magandang impresyon sa Great War Heaven, naramdaman lamang na ang grupong ito ng mga tao ay tunay na kasuklam-suklam.
Makalipas ang mahigit isang oras na paglalakad, dumating ang grupo sa harap ng isang napakalaking gusali. Ito ay isang malaking bulwagan na nakatayo sa gitna ng Star City. Ito ay ang Governor's Mansion. Medyo matagal nang nasa Star City si Yang Kai, kaya natural na mayroon siyang kaunting pagkakaunawa sa Governor's Mansion. Ang lugar na ito ay itinayo ng Great War Heaven sa Star City at namamahala sa pamamahala ng Star City. Mayroong isang napakalakas na gobernador na namamahala sa lugar na ito. Karaniwan, ito ay desyerto, na ang mga disipulo lamang ng Great War Heaven ang pumapasok at lumabas. Pagdating dito, pinangunahan sila ng Silver Armored General at pagkatapos ay dumaan sa isang checkpoint, na dinala sila hanggang sa isang piitan. Madilim ang ilaw sa piitan, at napuno ng bulok na amoy ang hangin. Madilim at mamasa-masa, isang cell bawat tao, ikulong sila. Ikinaway ng Silver Armored General ang kanyang kamay, at ang ilang mga tao na sinamahan pabalik ay agad na pinaghiwalay at ikinulong sa mga selda. Hindi pa nakaranas ng ganoong sitwasyon si Luo Haiyi, at agad na namutla ang kanyang magandang mukha. Kahit na inaaliw siya ni Yang Kai, hindi pa rin matatag ang kanyang kalooban. Sa isang putok, ang pinto ng selda ay nagsara, at si Yang Kai ay nakatayo sa selda, isang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Nakulong na sila. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na pumasok siya sa isang selda. Sa kabutihang palad, ang kanyang paglilinang ay hindi pinaghihigpitan. Sa pagwawalis nito gamit ang kanyang divine sense, nalaman niyang hindi ganoon ka-solid ang selda. Kung gugustuhin niya, maaari niyang pilitin itong buksan, ngunit ang pagsira nito ay walang silbi. Walang paraan para makatakas, at mas magiging mahirap ang mga bagay. Ngayon, maaari lamang siyang umasa na ang mga tao ng Great War Heaven ay kikilos ng walang kinikilingan at palayain siya at si Luo Haiyi sa lalong madaling panahon. Sa tapat niya, malamig na tumingin si Young Master Hai at ang dalawang third grade kay Heaven Opening Realm Masters. Ang Young Master Hai ay patuloy na sumisigaw at nagmumura, na nagsasabi na pagbabayaran niya si Yang Kai ng masakit na presyo. Nagbingi-bingihan si Yang Kai sa kanya, nagkukunwaring hindi nakarinig. Gayunpaman, ilang sandali lang ay sumisigaw si Young Master Hai bago dumating ang isang tao mula sa Great War Heaven at hinampos siya sa pintuan ng selda, dahilan upang mapasigaw siya at hindi nang ahas na gumawa ng isa pang tunog. Inalis ng tao ang latigo at malamig na sumulyap kay Young Master Hai bago huminga ng bahagya at inikat ang kanyang ulo upang lumingon sandali bago dumiretso sa selda ni Yang Kai, binuksan ang pinto, at sinabing, "Lumabas ka rito, ang Master of Punishment ay gusto kang tanungin." Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata at sinulyapan siya bago lumabas ng selda. Big Brother Yang. Tumingin sa kanya si Luo Haiyi na kinakabahan sa pamamagitan ng pinto ng selda. Dahan-daang umiling si Yang Kai, na nagpapahiwatig na kumalma siya. Kasunod ng mga disipulo ng Great War Heaven palabas ng piitan, pumunta si Yang Kai sa isang malaking bulwagan, kung saan nakita niya ang tinatawag na Master of Punishment, isang matandang lalaki na may malamig na ekspresyon. Umupo siya sa likod ng mesa, nakasuksok ang mga kamay sa manggas. Pumunta si Yang Kai para batiin siya at tinanong siya. Wala na siyang ibang itinanong kundi ang sanhi at bunga ng kaguluhang ito. Ipinaliwanag ni Yang Kai ang lahat ng detalyado, nang walang kaunting pagpapaganda. Pagkatapos ng interogasyon, inutusan ng Master of Punishment ang isang tao na kunin si Yang Kai, at ang susunod na tatawagan ay si Luo Haiyi. Hindi alam ni Luo Haiyi kung ano ang makakaharap niya sa pagkakataong ito, kaya tumingin siya kay Yang Kai nang may matanong na tingin. Inilipat ni Yang Kai ang kanyang boses. Sabihin mo sa akin ang totoo. Palihim na tumanggaw si Luo Haiyi. Kasabay nito, sa panloob na patio ng First Inn, may kumatok sa pinto, na tila apurahan. Bumukas ang pinto, at nakasimangot ang Lady Boss habang nakatingin kay Lao Bai at Chef na nakatayo sa harapan niya. Anong nagmamadali? Seryoso ang ekspresyon ni Lao Bai habang sinabi niya. Si Yang Kai ay nabihag ng mga tao ng Great War Heaven. Nagbago ang ekspresyon ng Lady Boss. Kailan ito nangyari? Ngayon lang. Nakita ito ni Chef paglabas niya. Masiglang tumanggaw si Chef sa gilid. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Nakita mo ba ito ng malinaw? Tanong ng Lady Boss. Sabi ni Chef. Hindi lang siya nahuli, kundi ang babaeng dumating para mag-report noong nakaraan, nahuli din. May 3 iba pang tao na hindi ko kilala, at hindi ko alam kung ano ang nangyari. Marshall Pick, Kabanata 3972. Palayain mo siya, sinabi ni Lao Bai. Lady Boss, ano ang dapat nating gawin? Ang mga tao ng Great War Heaven ay isang grupo ng mga baliw. Ano ang silbi kung mahuli si Yang Kai? Sabi ng Lady Boss, titingnan ko. Pagkatapos ay nag-flash out siya at nawala. Nagkatinginan si Lao Bai at ang Chef at napabuntong hininga.
Matagal nang wala si Yang Kai sa mundong ito, kaya siya hindi alam ang tungkol sa reputasyon ng Great War Heaven. Matagal na nilang narinig ito at alam na kahit sa tulong ng Lady Boss, magdurusa pa rin si Yang Kai. Hindi lang nila alam kung kakayanin niya ito. Pagkatapos ng isang tasa ng tsaa. Oras, sa isang malaking bulwagan sa opisina ng gobernador, may isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagre-review ng mga dokumento sa likod ng isang mesa. Nakaupo doon ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, tuwid ang kanyang katawan na parang sibat. Ang kanyang ekspresyon ay marangal nang hindi nagagalit. Ang kanyang ulo ay nakatali may gininto ang korona, at ang kanyang mga mata ay parang mga bituin. Bagamat nakaupo lamang siya, ang kanyang katawan ay napapalibutan pa rin ng isang mamamatay tao na aura, na para bang pinatay niya ang kanyang daan palabas sa isang bundok ng mga bangkay at blood sea. Ito ang tao ay ang gobernador ng Great War Heaven Star City, Ye Chan Sayong. Isang sundalong nakabaluti na pilak ang nagmamadaling pumasok mula sa labas at tumayo sa bulwagan, Yumoko. Pag-uulat sa gobernador, si Madam Lan ng First In ay humiling ng madla. Nagmulat ang mga mata ng gobernador, at nagkaroon ng kidlat. Ang kanyang panulat ay nakabitin sa hangin, at bahagyang dumilat. Madam Lan. Anong problema? Sinabi ng sundalong nakabaluti ng pilak. Marahil ito ay tungkol sa usapin ng kanyang First In waiter. Maikling ipinaliwanag niya ang usapin ng ilang taong nadakip. Matagal na panahon na mula nang may nangahas na gumawa ng kaguluhan sa Star City, at matagal na ring hindi nabihag ng Great War Heaven ang sinuman. Kaya naman, ang bagay na ngayon ay mabilis na kumalat, at lahat ng nasa tanggapan ng gobernador ay narinig ang tungkol dito. Nang marinig ito, ibinaba ni Ye Chan Sayong ang kanyang panulat at sinabing, anyayahan siya. Oo. Tumugon ang sundalong nakabaluti na pilak at mabilis na tumalikod para umalis. Hindi nagtagal, isang puting anino ang dumaan. Sumugod ang Lady Boss mula sa labas, nabalot ng simoy ng malamig na hangin. Agad siyang sumugod sa harap ng gobernador at hinampas ang kamay sa mesa. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumigaw siya. Ye Chan Sayong, bitawan mo ang aking mga tauhan. Sa sampal na ito, hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa matibay na mesa, at lumipad ang mga dokumento sa mesa. Sa tunog ng pagbangga ng mga sandata, isang malaking grupo ng mga disipulo ng Great War Heavens ang sumugod mula sa labas ng pinto, lahat sila ay tinawag ang kanilang mga artifact at pinandilatan ang magandang figure sa harap ng mesa. Sa isang iglap, ang bulwagan ay napuno ng layunin ng pagpatay, at ang kapaligiran ay naging tense. Gayunpaman, ang Lady Boss ay nagbingi-bingihan dito at tumingin lamang kay Ye Chan Sayong. Bahagyang niyugyug ng huli ang kanyang katawan at ang napakaraming dokumentong lumulutang sa ere ay nahulog pabalik sa lupa. Katulad kanina, winageway niya ang kamay sa mga tao sa ibaba. Ang mga disipulo ng Great War Heavens na sumugod pagkatapos marinig ang kaguluhan ay hindi kumibo at umatras sa isang iglap. Parang kidlat talaga ang galaw nila. Noon lang dahan-dahang itinaas ni Ye Chan Sayong ang kanyang mga mata at sumulyap sa Lady Boss. 300 taon na ang nakalipas, naghiwalay tayo. Si Madam Lan ay matikas pa rin gaya ng dati. Matagal ko nang nabalitaan na binuksan ni Madam Lan ang kanyang First In sa Star Market ko. Akala ko chismis lang, pero parang totoo ngayon. Sabi ng Lady Boss, hindi ako nandito para gunitain ang nakaraan. Pakawalan mo siya. Nagtanong si Ye Chan Sayong. Sino ito? Tumigil ka sa paglalaro. Hinampas muli ng Lady Boss ang mesa. Nahuli ang lalaki ko ng mga tauhan mo. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam. Hindi ko pa narinig ang tungkol dito. Mahinahong sumagot si Ye Chan Sayong, pagkatapos ay binago ang paksa. Pero ang mga tauhan ko ay hindi kailanman nanghuhuli ng mga inosenteng tao. Kung walang ginawang masama ang tao ni Madam Lan, hindi siya dapat nahuli. Sabi ng Lady Boss, wala akong pakialam kung may nagawa siyang mali o wala. Nahuli mo siya. Hayaan mo na siya. Bahagyang ipinikit ni Ye Chan Sayong ang kanyang mga mata. Ano sa tingin ni Madam Lan ito? Sa tingin mo ba pwede kang pumunta at umalis kung gusto mo? Pakakawalan mo ba siya o hindi? Diretso ang tingin ng Lady Boss sa kanyang mga mata. Ngumisi si Ye Chan Sayong at ibinaba ang kanyang ulo para harapin ang mga dokumento. Tumalikod ang Lady Boss at umalis. Sige. Ipapahayag ko sa mundo ang nangyari sa kagubatan ng kawayan sa Purple Jade Cave Realm 800 taon na ang nakalilipas. Nang matapos siyang magsalita ay may lumitaw na figure sa kanyang harapan. Si Ye Chan Sayong iyon, na humaharang sa kanyang daraanan. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakataas ang makinis na baba ng Lady Boss na may mapang asar na mukha. Bahagyang namula ang mukha ni Ye Chan Sayong. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Ye Chan Sayong, wala ka pa rin kahihiyan gaya ng dati. Ang isang babaeng katulad mo ay isa ring weirdo. Ngumiti ng matamis ang Lady Boss. Kung ayaw mong malaman ng mga tao, huwag mo munang gawin. Ano ang sinasabi mo ngayon?
sabi ni Ye Chan Sayong. Bago imbestigahan ang usapin, walang sino man ang maaaring lumabag sa mga patakaran ng Star City. Kung hindi, nasaan ang dignidad ng opisina ng gobernador? Kaya hindi mo siya hinuli. Dahan-daang damaykit ang mga mata ng Lady Boss. Sinabi ni Ye Chan Sayong. Kung napatunayang walang kinalaman ang iyong mga tauhan sa bagay na ito, haharapin ko ito ng walang kinikilingan. Nag-isip sandali ang Lady Boss at tumango. Sige, maghihintay ako dito at tingnan kung paano mo ito haharapin ng walang kinikilingan. Lumingon siya at umupo sa isang upuan sa gilid. Hindi na siya nagpapigil at hinampes ang mesa. Hindi ka ba marunong mag-serve ng tsaa kapag ikaw ay isang kagalang-galang na panauhin? Ganito ba ang pakikitungo ng mga tao sa Great War Heaven sa kanilang mga bisita? Kumikislap ang mga mata ni Ye Chan Sayong na may bakas ng kawalan ng kakayahan. Pumalakpak siya at may biglang sumugod mula sa labas at sumaludo. Gobernador, tinuro ni Ye Chan Sayong ang Lady Boss. Ihain ang tsaa. Lumingon ang tao at tumingin kay Madam Lan na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Gayunpaman, sumagot pa rin siya. Oo, tumalikod siya at umalis. Pagkatapos noon, muling lumundag ang divine sense ni Ye Chan Sayong. Walang nakakaalam kung kanino siya pinadalhan ng mensahe. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matandang lalaki pumasok at binati ang Viceroy. Ang matandang lalaking ito ay ang Master of Punishments na nagtanong kay Yang Kai at sa iba pa noon. Sinabi ni Ye Chan Sayong, natanong mo na ba ang mga taong gumawa ng krimen? Ikinumpas ng Master of Punishments ang kanyang mga kamay at sinabing, meron na ako, ano ba talaga ang nangyari? Bagamat kakaiba ang Master of Punishments na magtatanong ang gobernador tungkol sa gayong maliit na bagay, hindi siya nang ahas na baliwalain ang mga tanong ng gobernador. Agad niyang ipinaliwanag ang buong kwento. Kanina lang ay isa-isa niyang tinanong ang mga ito at naisip na niya ang nangyari. Nakinig si Ye Chan Sayong nang hindi kumukumot, ngunit galit na galit ang Lady Boss. Makinig ka sa sarili mo. Ang tatlong taong iyon ang nagdulot ng kaguluhan sa Star City at binabaliwala ang mga alituntunin ng Great War Heaven. Tumutulong lang ang aking lingkod nang makakita siya ng kawalan ng hustisya. Hinuli ninyo siya ng walang anumang dahilan. Kung hindi ninyo gagawin, bigyan mo ako ng paliwanag para dito, hindi kita bibitawan. Hindi napigilan ng Master of Punishments na lumingon sa Lady Boss. Lihim siyang nabigla. Mayroon talagang isang tao sa mundong ito na nang-ahas magsalita ng ganito sa harap ng gobernador. Ang mas ikinagulat niya ay hindi nagalit ang gobernador. Dahan-dahang kumatok si Ye Chan Sayong sa mesa at hinintay na matapos magsalita ang Lady Boss bago mahinang nagsabi. Sa mundong ito, kailangan ng dalawang kamay para pumalakpak. Galit na galit ang Lady Boss. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Ye Chan Sayong. Kahit ano pa ang dahilan, kung maglakas loob kang gumawa ng gulo sa aking nasasakupan, huwag mong isipin na makakatakas ka ng walang binabayaran. Malamig na tumawa ang Lady Boss. Ye Chan Sayong, gagawin mo ba ito? Sinabi ni Ye Chan Sayong. Huwag kang mag-alala, ito ay isang maliit na parusa lamang. Hindi mo iyon magagawa, desididong sabi ng Lady Boss. Alam niya ang katakutan ng parusa ng Great War Heaven. Si Yang Kai ay mula lamang sa Emperor Realm. Kahit anong parusa ang natanggap niya, hindi ito magtatapos ng maayos. Kapag may ginawa ako, hindi ko kailangan ng ibang makialam. Malamig na bamantong hininga si Ye Chan Sayong. Kitang-kita na manipis ang pasensya niya. Tumingin siya sa Master of Punishments at sinabi, ang lalaking iyon at babae, bigyan ng bawat isa sa kanila ng Dragon Tooth Whip. Ang lakas ng loob mo. Ang Lady Boss ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Tumangala si Ye Chan Sayong. Lan Yuro, huwag mong isipin na hindi ko napansin ang nangyari sa Fendian Auction House. Ayoko lang makipagtalo sa'yo. Nagdulot ng kaguluhan ang Lady Boss sa Fendian Auction House. Kahit na may hadlang sa paligid nito, hindi ito makatakas sa pagtuklas ng isang powerhouse tulad ni Ye Chan Sayong. Hindi nakaimik ang Lady Boss. Pinandilatan niya ng masama si Ye Chan Sayong. Maya-maya, tinapakan niya ang kanyang paa at sinabing, mas mabuting tandaan mo ito. Sa pihitan, pagkatapos tanungin, sina Yang Kai at Luo Hai ay muling ikinulong. Gayunpaman, hindi na sila naghintay ng matagal bago may dumating na maghahatid sa kanila palabas. Hindi maintindihan ni Yang Kai kung ano ang nangyayari. Tinanong niya ang mga disipulo ng Great War Heaven, ngunit hindi nila siya pinansin ng lubusan. Nagpatuloy sila sa paglalakad at lumakad palabas ng Great War Manor. Natuwa si Yang Kai. Akala niya tapos na ang usaping ito. Pagkatapos ng lahat, kahit na ano, siya at si Luo Hai ang biktima ng insidente ngayon. Wala silang balak manggulo sa Star Market. Si Young Master Hai at ang dalawa pa ang masyadong agresibo. Nang magpasalamat na sana siya, tumangala siya at nakita niya ang isang pamilyar na figure. Hindi niya maiwasang magulat. Lady Boss, bakit ka nandito?
Tumingin sa kanya ang Lady Boss na may komplikadong ekspresyon at bamantong hininga. Basta tiisin mo, matatapos din yan. Pagtiyagaan mo na lang yan. Tiisin ang ano, naguguluhan si Yang Kai. Bago siya makapagtanong ng malinaw, dalawang disipulo ng Great War Heaven ang lumapit sa kanya, hinawakan ang kanyang mga braso, at itinali siya sa isang krus. Nagulat si Yang Kai at likas na gustong lumaban. Gayunpaman, narinig niya ang boses ng Lady Boss. Hindi niya maiwasang isuko ang ideya sa kanyang puso at hayaan ang dalawang disipulo ng Great War Heaven na gawin ang gusto nila. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nakagapos na nakabuka ang mga braso at binti. Sa sandaling ito, sa labas ng Great War Manor, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon. May mga taong lumipad pa sa ere para tumingin sa ibaba. Agad na pumasok sa tenga ng lahat ang maingay na usapan. Anong ginawa ng lalaking ito? Mukhang mapapapatay na siya. Good heavens, ilang taon na ba nang may nang-ahas na manggulo dito? Talagang hindi natatakot sa kamatayan ang lalaking ito. Maaaring pumatay ang Dragon Tooth Whip ng Great War Manor. 13 taon na ang nakalipas, isang second grade heaven opening ang itinali dito. Pagkatapos ng 10 latigo, namatay siya sa oras na iyon. Iniisip ko kung ilang laslas lang ang batang ito ngayon. Pagtingin sa aura niya, parang nasa Emperor Realm pa siya. At most, nakakatatlong latigo siya. Natatakot ako na hindi na niya kaya. Hindi maiwasang Atlas si Yang Kai nang marinig niya ito. Paanong hindi niya alam kung bakit siya nakatali dito? Paglingon niya, nakita niyang dahan-daang naglakad ang Verdugo na nakita niya kanina na may hawak na malambot na latigo. Ang latigo ay natatakpan ng mga barbs, at ang dulo ng latigo ay mukhang dalawang pangil ng dragon. Naramdaman ni Yang Kai na tumayo ang kanyang balahibo. Sa ganoong latigo sa kanyang katawan, paano magkakaroon ng magandang kahihinatnan? Pagtingin sa kabilang panig, si Luo Hai ay nakatali din. Malinaw na narinig niya ang mga talakayan sa paligid niya, at ang kanyang mukha ay ganap na mapatla. Hindi maiwasan ni Yang Kai na tumingin sa Lady Boss para humingi ng tulong. Gayunpaman, dahan-dahang umiling ang Lady Boss. Alam niyang walang magagawa ang Lady Boss sa usapin ngayon, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting galit. Siya at si Luo Hai ay puro biktima. Kung hindi dahil sa sobrang pagmamalabos ni Mr. Hai at ng dalawa pa, paano sila nag-awit? Pero ngayon, talagang nakatali sila dito at pinapatay sa harap ng napakaraming tao. Lahat ba ng mga tao ng Great War Heavens ay tulala?